Ayon, si Matibag na tameme. Ayon, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At syempre, bibigyan natin ng komento at reaksyon ang video at balita na ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ito at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Inamin ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang personal knowledge sa isinagawang investigasyon ng ahensya kaugnay ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Angel Pastor sa balita. Muling sinuri ng depensa ang mga detalye sa likod ng investigasyon ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara laban sa Pangulo sa isinagawang cross-examination ng defense panel sa huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Talagang ginamit na nila yan, no? Yung pagbabanta ni Sara Duterte. Talagang halos dyan na sila tumutok. Dyan sa usapin na yan. Eh hindi naman ka-impeach yung ganyang mga sinasabing pagbabanta, lalo na is yung pagbabanta na sinasabi nila kay VP Sara, 'di ba? Parang may kondisyon. 'Di ba? Sila nga nagsasabi na wala pa namang batas na para doon, na para kasuhan, at saka hindi naman impeachable 'yan. Kasi ang impeachable talaga is yung talagang meron kang nilustay na pera ng taong bayan na talagang mapapatunayan nila. Sko naman, hindi naman nila kayang patunayan. Matibag, ipinunto ng depensa na walang personal knowledge si Director Matibag sa ginawang investigasyon. So parang sinabi dito, wala siyang alam. Kasi ako bumibilib ako doon sa depensa doon sa defense. Talagang ang gagaling ng mga lawyer, ng lawyer ni VP Sara talaga. Kung ikukumpara mo naman sa prosecution, talagang kumakain sila ng alikabok. Sumalang bilang witness ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na tumutukoy sa umano'y grave threats laban sa Pangulo. Sa cross-examination, kwinestyon ng depensa ang mga sabina na inisyu ng NBI noon kaugnay ng investigasyon. Ipinunto ni Attorney Mark Vinluan na tila wala umanong personal na kaalaman si Matibag sa isinagawang investigasyon. Ayon naman kay Matibag at sa prosekusyon, wala siyang kaalaman sa investigasyon na isagawa ito dahil hindi pa siya NBI Director noon. Are you aware that there were at least 4 interviews that were conducted? Your Honor, asked and answered. Nonetheless, I'm not aware because I'm not yet there. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? So ibig sabihin nun, wala pa pala siya nun. Hindi siya dapat nandiyadyaan kasi wala siya doon. Kung sino yung nandoon, dapat yun na nandiyadyaan. Ano ginagawa niyan dyan? Diba? Kung baga wala siyang personal knowledge, hindi niya naman alam talaga kung ano yung nangyari. Diba? Sinasabi niya naman, hindi niya naman alam. So anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niya dyan? Kung baga, hindi siya dapat nandiyadyaan. Hindi siya dapat maging witness. Kasi wala ka namang alam Di ba pwede bang maging witness ang isang tao na walang kaalam-alam? Kapag tinanong mo, wala naman siyang alam sa mga nangyayari o sa nangyari. Tapos doon lang siya babase sa kung ano ang inabutan niya na lang. At kung ano yung mga nandoon. Di ba? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA Director a year later or on February 20, Your Honor, asked and 2026. answered. Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. Iginit naman ng depensa ang hearsay rule matapos questionin ang testimonya ni Matibag na nakabatay umano sa mga impormasyong hindi niya personal na nalalaman. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can read po. it. All right. So, based on this rule,
will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a Kulit ni Luistro no? Talagang papasok siya ng papasok, no? Tama naman yun. Hindi ka pwedeng maging witness kung wala ka namang sapat na kaalaman. Diba? Dapat nandoon ka, inabutan mo yun, nandoon ka mismo sa pinangyarihan, kung ano man yun. Hindi pwedeng basta-basta ka lang pumasok sa usapan nang wala ka namang alam. So, tatanungin ka nila ng tatanungin dyan, anong sasabihin mo, anong isasagot mo, hindi mo rin alam. Parang ganun lang yun. lawyer is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, So, parang sinasabi ni Luistro dito, may record naman eh. Kumbaga kung ano man yung inabutan niya, is pwede naman yun. Kung pwede na yun, magkakaroon na siya ng kaalaman doon. under the rules, Talagang to si Luistro, lagi may lusot eh. Boom! entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his Mukhang wala si Gatchalian sa tabi niya. Ano dyan ba? point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this. Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule. Alright, na yan. okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, So talagang parang pinaglalaban nila dito nung nasa prosecution is meron namang mga records. Kumbaga, dito naman sinasabi naman defense, parang mahirap naman kasing maniwala sa mga hearsay kung ano iiwan lang doon. Kailangan talaga, is yun talagang ikaw talaga ang nakatutok doon sa investigasyon na yun. Ngayon kung hindi naman ikaw ang nakatutok simula pa noon, yung nangyari yun, yung pagbabanta na yun, is wala ka talagang sapat na kaalaman. So para kasing babase ka lang, kumbaga parang, o kung ano yung naiwan ko dito, parang sabihin mo, o ano ba yung mga nasabi mo dito, ano ba yung mga nalalaman mo dito, sabihin mo na sa akin. Pwede naman kasi may dagdag bawas yun, parang ganun eh. Diba? Minsan nga, ang chismis may pakpak eh, diba? Parang, humahaba, lumilipad. Parang ganun. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Pero sinasabi nga dito is, parang wala naman siya talagang personal knowledge, no? Na tumistigo dyan. Parang, syempre, hindi naman siya pwedeng tumistigo. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay? Your Honor, the question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. May we know- Anyway, I'll move on to. If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako'y nag-practice din kahit na-translate sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Muli ring ipinakita ang bahagi ng video ni VP Sara na pinagmula ng kanyang pahayag tungkol sa umano'y banta laban sa Pangulo. Dahil dito kwenestyon ng depensa kung sinubukan din ba ng NBI na imbestigahan ang mga pahayag ni VP Sara tungkol sa umano'y malawakang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Oo, tsaka yan lang naman ang tinututukan nila talaga eh. Yung talagang mga sinabi ni VP Sara doon sa video niyang yun. Pero yung pinagmulan talaga is hindi nila tinututukan. Bakit ba nagsimula yan? Bakit ba ganito yan? Ano bang nangyari?
Sa tingin nyo ba si BP Sara ay parang baliw, parang si Raulo na magsasalita ng ganyan kung walang pinagmumulan yung galit na yon? Alam natin medyo may mali. Sige, pagpalagay natin, sinasabi nyo mali yung ginawang pagbabanta. 'Di ba? Pero yon ay dala ng galit, dala ng emosyon. Lahat naman ng taong nagagalit minsan pag nag-aaway, pag nakikita nyo nag-aaway yung mga nasa harapan nyo, kung makakapit bahay nyo, nagsusuntukan, ganito, minsan sasabihin niya, pag nakita kita, umanda ka sa akin, anuhin ka, diba? Diba? Parang ganon. O, so parang ganito rin yung nangyari, pero hindi naman nangyayari yung ganung bagay. At isa pa, ang sinabi ni BP Sara naman dito, dyan sa bidyong yan, na kapag may nangyari sa kanya, maaaring may mangyari doon sa ganon. Kung may mangyayari sa kanya, paano kung walang mangyari sa kanya? Pwede din naman na nasabi niya lang yon dahil sa galit. No? O, sasabihin naman nila, ibig sabihin, pag galit ka, pwede ka na magsalita ng ganun. 'Di ba? Ang ibig kong sabihin dito, nagsalita naman siya na kung may mangyayari sa kanya. Hindi naman niya yung direktang sinabi na talagang nagbanta siya. Yung tipong sinabi niya walang mangyayari sa kanya, kahit walang mangyari sa kanya is may mangyayari doon sa sinasabihan niya. Yun, mali yun. Pero dito naman kung sakaling may mangyayari sa kanya. So kung wala naman, is wala naman. Ngayon, sinasabi na may kinausap siyang tao, hitman, pwede din namang nasabi lang ni BP Sara yun eh. 'Di ba? Parang panakot. O gaya ng ginagawa niya sa mga senador ngayon dito sa minority. Ginagawang panakot lang din yung sabing kakasuhan sila. O para bumalik, parang takutan. Parang tinatakot ko lang kayo. O parang ganun siguro. Di ba? Sumakay. Sumakay sila sa sinasabi ni BP Sara. Ayun, natakot. O kinasuhan si BP Sara. Sinama dyan sa impeachment yung ano na yan. Pagbabanta ni BP Sara na yan. Do you confirm that in that virtual press con, VP Sara spoke about a lot of topics? Tama po. Did the NBI conduct any separate investigation regarding the various acts of corruption alleged acts of corruption of BBM, FL, the former speaker, and the congressman as mentioned by VP Sara? Do you also intend to investigate the alleged corruption involving the former speaker going around the country and giving government funds to people, also mentioned by VP Sara? Kung meron po mga ebidensyang pumapasok tulad ng lahat ng aming ginagawa, we are driven by evidence and the process and the law na dapat pong sundin. Nabanggit din sa pagdinig ang asawa ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag na isa sa mga endorser ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Kinumpirma ito ni Matibag ngunit Congressman din pala yun eh. No? Alam na. na walang kinalaman ng kanyang pagtestigo sa kanyang asawa. Ayon kay Matibag, dumalo siya sa impeachment trial dahil sa sabina ng impeachment court at sa investigasyon at sa imbitasyon ng House Committee on Justice. Pero pinalagan ito ng depensa at sinabing walang inilabas na sabina ang impeachment court para kay Matibag. Kinumpirma naman ito ng presiding officer ng impeachment court. Samantala, inamin ni Matibag na wala pa umanong nakikita ang sapat na batayan ng Department of Justice sa aligasyong pagkuha ng assassin ni VP Sara. Tinanong ng Kumbaga parang yan eh, para sa akin hearsay lang yan. Yan ang hearsay. Yung pagkuha niya ng assassin. 'Di ba? Yun ang dinidiin nila, yung assassin eh. Sinasabi nga nila na pag na malalaman daw nila kung sino yung assassin na yan. O sana nga merong assassin talaga. 'Di ba? Wala naman eh. O siguro pag may assassin, madadalian kayo. Pero ang tanong, sino ba yung assassin na yun? O sinasabi nila may ililitaw silang assassin. Sino naman yung assassin na ililitaw nyo? Siguraduhin nyo lang na galing kay BP Sara yun at hindi galing sa inyo. Kasi parang ang nangyayari ngayon, lahat ay gagawin. No, lahat. Para si Sara Duterte ay talagang madiin sa mga ikinakaso sa kanya. Talagang ma-impeach siya. Yun yung nakikita namin. 'Di ba? Sa mga nangyayari ngayon. Kung hindi ba maituturing na maaga ang naging testimonya ni Matibag, kayong sinabi niyang patuloy pa silang naghahanap ng mga bagong lead. You mentioned that there are leads on the alleged person that VP Sara talked to, correct? Yes. But let me ask you this. During that press con, did VP Sara mention the word assassin? Wala po. Alright. Wala naman. Now, Wala naman eh.
Sila na lang yung nagme-mention ng assassin. investigation on these leads, are these already final? Pakiulit po. The investigation based on these leads that you mentioned, are these already final? Hindi po. Hindi pa. Malinaw po sinabi ko that this is a continuing and open investigation po. All right. So, in other words, you haven't given any opportunity for VP Sara to confront this alleged person, correct? Hindi pa po. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, kwenesyon ni Senator Pia Cayetano ang pagharap ng prosekusyon sa affidavit ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Yan na naman. Ang kalbo na yan. Cañas. Ayon kay Cayetano, hindi kinilala o na-notarize ng Notary Public ang naturang affidavit Kung sino-sino na lang yung pinaghaharap ng prosecution no? Ultimo yung sinapak ni BP Sarang Sheriff, gustong iharap dyan Alam niyo, sa totoo lang, itong impeachment na to, no, alam naman nila talaga na walang mangyayari. Inuulit-ulit naman natin yan. Talagang ang gusto lang nilang palabasin dito is sirain ang kredibilidad ni Sara Duterte na ipamuka sa taong bayan na hindi siya dapat iboto dahil ganito ang ugali nito. Ganto, ganyan. Yun ang gusto talaga nilang iparating sa taong bayan. Kasi kung talaga sa totoo lang, napakalabong ma-impeach si BP Sara. Kung sa botohan, kung sa totoong botohan, kung talagang sa patas na botohan ang idadaan niyan. No? Kung 16 ang kailangan bumoto para matanggal siya at hindi na siya makatakbo, mahihirapan talaga sila. No? kaya questionable umano ang pagiging admissible nito bilang ebidensya. Ayun mga katunay. Ayan talagang sobra yung ginagawa nila. Kumbaga, ito na talaga yung pinaka naging main menu nila, naging main topic. Yung sinasabi nilang pagbabanta ni VP Sara sa presidente, kay Romualdez, kay First Lady. Talagang ayun na yung pinaka nagiging topics nila. Doon na nila tinututok. Parang ayun na yung pinakamalakas na ebidensyang dala-dala nila laban kay VP Sara. Parang yun na yung daan para ma-impeach si Sara Duterte, no? Pero sa totoo lang, kahit dito is parang mahina pa rin mga tol. Mahina pa rin kasi nakikitaan pa rin ang butas. No? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.